Ay, pupungas-pungas. Good morning. Nandito na kami ngayon sa Dumaguete Port. Naasikaso na lang namin yung ticket namin para ma-process na yung mga dapat i-process. Kasi ang alam ko, kukuha pa kami ng ano ba tawag dito, Coast Guard permit ba? Si Kuya Kelly, oh. Siya may hawak lahat ng mga ticket namin sa barko. So dalawa lang kami nandito ngayon. Kasi yung apat iniwan muna namin sa hotel kasi 1 kilometer away lang naman yung hotel na tinulugan namin. Kami naka-prepare na. So kailangan asikasuhin na namin dahil 6 o'clock aalis ang barko. Kaya kailangan before 6 tapos na kami rito. Nakasampa na rin kami sa fast cut. Ito, daming tao ngayon dito. Meron pa doon. Ito, meron pa rito. Yes, pagdating dyan sa may kanan, mahaba pa rin ang pila. So maigi, meron kaming nakareservang ticket na. Kaya may mga dumarating pang bibili pa lang ng ticket. Ganda rito. Yun, yung maraming ilaw na yun. Ayan yung pinaka baywalk nila. Mahaba yan. Kagabi nandiyan kami. Daming tao. Mga tambay, mga kabataan, mga namamasyal. Welcome to Dumaguete Lions Club. Picturean ko muna. Papunta kami ng Dapitan from here sa Dumaguete City. Tatawid kami to Dapitan and hopefully makarating kami ng maaga-aga sa Cagayan de Oro. Pero kausap namin si Madam Jemily kagabi. Mukhang gagabihin na ang dating namin sa sa Cagayan de Oro. Kasi nga meron siyang pinapa side trip sa amin doon sa may bandang Dapitan. Yung ano ba tawag dito, yung monumento yata ni Rizal yun, at saka yung munisipyo doon napakaganda raw. Tsaka along the way malapit din daw. Picture tapos dadaan pa kami ng Marawi City. Titingnan namin yung ground zero doon. At kung ano pa yung pwede naming makita. Tsaka pagdating kasi ng Osamis, sasakay na naman kami ng Roro. Ewan ko kung Roro nga yun. Papuntang Musca. Yan, mga 30 to 40 minutes daw ang biyahe ng barko. Ngayon, after namin ng mga Rawi, punta kami ng Iligan. Sa Iligan, baka doon na kami matulog. Ay ako, sarap mag Philippine look kahit paano. Mas marami kang lugar, probinsya na pupuntahan. At the same time, buong Pilipinas. Pero alam ko naman kung saan ako pupunta. Di na raw kami babalik sa gate para kunin yung mga ORCR namin. Ay, si Andrew balikin, parang may goma. Wow. Bobo. Saan tayo punta, Paps? Tayo punta, Paps. Ganda ng liwanag dun, oh. Basta. Oh, tayo na lang nga hinihintay. Alright, nandito na kami ngayon sa loob ng barko. Yan, hinaharness na lang yung aming mga motor. Ito. Yung motor namin, naharness na lang. So yung mga crew dito kanina, nabigyan natin ng mga sticker kasi nanghingi sila. Buti na lang may mga dala ko. Linaw ng tubig. Kitang kita yung sea floor, oh. Parang light
blue color yung tubig na ang linaw-linaw. Ayun oh, lalim. Ayan, aakyat na kami sa taas ngayon sa deck para ano, kami makapagpahinga pa. Paalis na lang po ng bag sa mga vacant seat. Thank you po. Puno. Dito na tayo sa likod. Ayoko sa harap, nakakahilo doon. May nakaupo kuya? Good morning daw. Yan. Hello. Andito na kami ngayon sa may Dapitan City. Nagpapagasolina lang kami dito sa DS Fuel. And then tatakbo na kami papuntang Iligan via Dipolog Oroquieta Highway. Yan ang punta namin. So medyo babakbak kami ng takbo ngayon para habang maaga may liwanag pa, makatawid na kami ng bundok. Alright, have a safe trip para sa amin. Hanip to ah. Taniginig ka rin sa gaso. Merkano ka ba? Merkano ka? Eh, yosi ka dito eh. Alam mo naman bawal eh. Is it not allowed? Pultang din. Ay, pultang daw. Ah, pultang. Ganyan ko na. Ito talaga. Ganyan bawal. Sabi siya, bawal ang kulit mo eh. Hindi naman maninigan rin, nasabog yung motor natin ito eh. Pasaway to eh. Pasaway. Ayan, hydrate muna kami dito sa may Aurora, Mindanao. Papunta kami ng Marawi City or Iligan City ngayong oras na to. Nasa 126 na lang ang Marawi. Tapos nasa 106 kilometers na lang ang papuntang Iligan. So may nagre-request, diretso na kami ng Iligan. Tulog na raw kami ron, bukas na kami magmamarawi, parang ganon. Tingnan namin mangyayari mamaya. Kaya silang mga kasama ko. Ni-snipping dog. Ay, Labrador. Naamoy lang ang aming gamit. Nabalikan yung gamit ko. At ano naman ang ginagawa natin dito sa layasan? Lumalayas-layas na nga tayo eh. Kakain tayo ng lechon. Lechon? Oh. Di sa Gaisano. Hello. Mga magle-lechon. Sir, bukas pa kami doon. Saan kabila? Ano sir? Na. Malayo pa? Malapit lang sir, sa malapit lang talaga. Same lang. Same lang po sir. Pwede may sigaw lang sa taas. Saan banda yun? Chonli daw, Chonli. Lechon! Binaligtad ko lang eh. Alam mo yung mga lechon talaga, Chinese yan. Oo. Yak. Parang kimong ha. Ha? Parang may nila rin ang mga driver dito. No? Parang may nila rin ng mga driver. Ay, ito oh.
Ah. Ay muna kami ka. Oh, bakit naman? Hindi ka video ha? Ah, hindi ko lang. Santay. Oh, sarap ng chonli. Dito sa Iligan City. May rice na naman. Di yata tayo nakapag-order ng ano, no? Chop suey. Yan ang may anghang. Good morning! Paalis na kami ngayon dito sa Iligan City, dito sa Go Hotel. Papunta na kami ngayon ng Marawi City hanggang Coronadal. Pero dadaan muna kami ng Maria Cristina Falls para mag side trip. Ayan na yung mga kasama kong gwapo. Gwapo. Ito pinakagwapo. Kasi ito yung Aga-aga mo, ingay mo. ito yung kasama ko sa kwarto eh. Grabe. Pinapatapan mo siya eh. Panlaban sa gera. Dito na kami ngayon sa ground zero ng Marawi City. Yan. Nandito po kami ngayon. Gagawin namin, mag-iikot pa kami rito sa loob hanggat pwedeng mapasok. Ayun yung ano, para may ginagawang complex dito. Tapos dito banda sa bungad meron ng inaayos na bahay. Ayun yung entry ng Marawi City, yung ground zero. Pero doon may pumasok ng tricycle doon, oh. Tapos may gawa ng ano. Ayun, pwede siya pumasok, oh. Yan. Grabe pala yung nangyari ditong bakbakan. Ano kaya pakiramdam, Paps, nung ano, nung mga tao nandito nagkakagulo? Yeah, kanya-kanyang kuha na kami, picture, saka video. Grabe itong isang bahay dito, tagtad ng bala, oh. O ito yung siguro binagsakan ng bomba to. Butas. Ayan, oh. Lalo yun, tagtad. Grabe, naging gubat na tong lugar na to, no? Grabe pagkasira. Grabe pagkasira ng Marawi, no? Ayun, nilagyan na lang ng bagong bubong. Ano kaya namatay dito, no? Dami. Waiting kami sa aming mga kasama ngayon dito sa Sote Fuel. Kasi paglabas namin ng Marawi City, iba yung nadaanan nila, hindi nila nakita yung kantong dinaanan namin. Napunta sila sa pabalik. Ayan na. Okay. Yes, andito kami ngayon sa kabundukan ng Maguindanao. Nawala na sa mapa ang aming dinadaanan. So sinusundan na lang namin tong kahabaan ng kalye na to. Nagpicture lang kami kasi ang ganda ng ano ng view doon, no. Biyahe na kami. Ano nga? Palagay lang ng sarap ng pinya, oh. Hindi makita. Sarap ng pinyan, tamis-tamis. Dito kami sa Cotabato at makain ng pinya. Sana Matamis. kapiling ka namin ngayon. Maliligaya tong mga to dahil sa bangkingan, ganda ng kalsada. Grabe yung asfalto. At saka grabe yung ano, yung may mga hawak ng M16. Grabe. Carbine, may carbine pa eh. Carbine. Uy, mahal ang carbine. Nandito na kami ngayon sa Pink Mosque. Dito sa area ng Ampatuan to, di ba? Ayan, nandito na kami sa
Taudi. Dato Ampatuan, Maguindanao. Yan, papa. Ito si Nana, yung kaibigan ni Miss Gemily, oh. Ito yung binili niya sa amin, nahanapin namin. Si Nanay. Ito na yung Pink Mosque dito sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Yan, ganda oh, kulay pink. Nakarating din kami ng maayos. Meron pa kaming nadaan ng baha. Kaya yung mga motor namin, eto, kulay ano. Hanggang dito yung tubig. Ayan. Ayan ang tubig. May nabot. Ay hindi, hanggang dito lang oh. Tubig. May nabot. Ganda ng Pink Mosque. Sa personal oh. Although meron ng tuklap-tuklap yung pintura niya. Alright. Paalis na kami ngayon dito sa 88 Hotel, City of Coronadal. Papunta na kami ngayon ng Gensan at saka Davao. Time check namin 8 AM dapat. O, nilagay ko doon sa passport ko 8:30. Kasi wala namang minamadali ngayong araw. Malapit lang ang biyahe namin. Nasa 250 ba? Wala. 203 kilometers. Dahil 60 lang, 60 km per hour lang ang Davao. Magmula dito sa Coronadal para walang huli, 60 lang takbo namin. Inip talo. Ang mainip pangit. Eto na naman kami sa Davao. Dito na kami sa Davao City. Nagpa-laundry lang kami ng mga mandirigmang amoy na gamit namin. Tapos nakakita kami ng merienda dito. Ipapakita natin. Ayun oh. Yan ang fishball. Nagawa pa. Oo. Dito lang yan sa Davao. Sa Maynila gawa. Ginagawa niya nga rin. Oo nga. Kaya nga. Quick. Pitino, Fishball bago ka kuya. nagpitino. Ha? Oh, itlog yan eh. Suka, Yan. balon ba kayo suka? Suka. Itlog, kwek-kwek. Suka eh. Ako ni balon. Kakain kami ng kwek-kwek. Ano yung ano nila, oh, pipino nila, suka, merong seaweed. Galing, sarap. Tapos sasabayan namin ng ice cream. Goodbye. Sarap ng fishball ni Kuya. Dito yung fishball na katulad ng nasa Maynila. Na yan si Moto Pila. Matapos kumain ng street food kanina, andito na naman sa street food ulit. Hanggat hindi natutulog tong mga to, hindi titigil na. Kunyari ka pa. O bakit? Kakakain lang ng street food, kumakain araw na to, sungit-sungit mo. Pangalawa na yan, pangalawa na. Good morning Davao. Nandito kami ngayon sa Asrodel Hotel. Paalis na kami this time, papunta na kami sa Enchanted River muna. Balim nasa 200 plus kilometers ang tatakboy namin. And then baka sa Butuan na kami matulog bago kami dumiretso ng Surigao para pumunta ng Siargao at maghayahay. Ayos, si Papi Dags na lang hinihintay namin. Take off na kami ng 6:30 AM para magpagasolina muna. Itong dadaanan namin ngayong araw puro twisties. Tapos parang medyo maulap dito sa Davao. Pero sabi naman sa amin, ganito raw talaga ang panahon dito na paiba-iba. Minsan umaga, umuulan, minsan gabi, minsan tanghali, minsan sobrang init naman. Ganda rito sa Davao, tahimik. Tapos
talagang yung 60 km per hour kailangan sundin mo. Mababait naman ng mga tao. Sarap balik-balikan ng Davao. Yun, picture taking muna kami dito sa Davao City Hall. Yan. Oh, yeah. Nangham na baka, parang papaitan sa atin. Dito sa Davao, nangham. Sarap. Ito, dinuguan. Excuse me sa dalawang kasama natin. Pakaride muna tayo dito kay tatay. Papunta na kami ng Enchanted River. Uy, marami palang mga souvenir, oh. Mamaya. Bale, purot na. Yun, oh. Off-road. Balik. Ordinaryong gulong pa gamit niyan. Signal light. Approve. Ayun na. Nagsisimula na yung fish feeding. Kapasgad ka. May entrance pa rito? Wala na, naman siguro. Okay. Bakit? Naka-entrance na. Opo, doon. Andiyan yung mga kasama ko, antayin lang. Sige po, sir. Sa kanya. Antay ko lang dito. Ito kami sa Enchanted River, Kuya Dags. For the first time, nakarating ang dalawang kalbo. For the first time. Swimming area. Okay. Yan, swimming area. In case of emergency. Walang emergency dahil tutulak ko siya. Ano yung dalawa? Ito swimming area. Sarap, oh. Diba? Low tide na, hindi na kumakain. Bakit saan nanggagaling isda? Diyan lang. Doon? Bakit may tagus pa yan doon sa ano? Hindi ko malaman. Ay, hindi pa lang. Pero tabang eh, no? Opo. Tsaka dagat. Tinatawag nyo. Asan ang dagat? Dito po. Dito yung dagat sa kanan. Yung pressure, naghahati na yun. Nahati na ang lasa ng fresh water at saka dagat. So, yung isda niya, doon galing na rin yung iba doon. Sa dagat. Yung malalaki. Okay. Yung pala galing yung mga malalaking isda sa dagat. Pumapasok dito sa freshwater. So, habang papasok sila dito sa freshwater, yung isda, nagbabago naman yung kondisyon ng kanilang katawan. Kaya doon na sila pumupondo sa may pinakamalalim. Tapos ayan na yung swimming area mula doon sa may tali na yon. Hanggang doon. So, parang Olympic swimming pool na ang haba nitong swimming area na to. Ganda ng tubig, oh. Okay. Kakalong ride. Malunabi mo, Andrew Lim.
Picture ka ng picture dyan. First timer loopers. At saka first time sa ano. Sa Enchanted River. Ang Motopila. Naginaya. Ang pangalan. Walang budol dito. Oh, pinakita ko yan. Ay. Ganda ng ano, Oh, pakita daw yung river. Background. Ganda ng river. Ganyan kayo. Parang kunan natin ng ano yan. No more budol. Right. No more Itong pinakamagandang budol sa lahat ng ride namin. Alright, let's go swimming! Uwi yan na. Biyahe na ulit, biyahe. Oh. Sayang lang, hindi namin makikita yung crystal clear kasi high tide pa. Sabi ni Kuyang Lifeguard, mamaya raw pag nag-low tide na ang dagat. Ang lalim kasi nito is 10 feet. So, ang mangyayari, pag nag-low tide na siya, magiging 3 feet na lang. Doon mo na makikita yung crystal clear ng Enchanted River. Pero doon banda sa may dulo, yun, crystal clear talaga yan. Ayun yung angkas. Gumaganong-ganon na yung suspension. Ang ganda eh. Pero syempre tigas niya siya lang. Ganda na suspension ni Kuya eh. Matagtag na pag siya na lang.